Crime Stories PH, The Manila Hostage Crisis. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang dating senior police officer na natanggal sa serbisyo at natanggalan ng benepisyo. At sa kanyang sama ng loob ay nang hostage siya ng isang Hong Kong tourist bus na nagresulta sa pagkamatay ng 9 na turista at 9 na sugatan. Magandang araw mga ka-crime listeners, ako si Van. Ito ang Crime Stories PH at sa channel natin na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga kwentong krimen sa loob at labas ng bansa. At kung meron man kayong mga nais nating pag-usapan ay maaari kayong mag-request. Simulan na natin ang ating kwento. Life of the Suspect. Ang perpetrator sa kwento natin ay si Rolando Del Rosario Mendoza, isang dating police officer sa PNP. Pinanganak siya noong January 10, 1955 sa Naik, Cavite. Pero tumira siya sa Banadero sa Tanuan, Batangas. Graduate siya sa Philippines College of Criminology with a degree in Criminology. Pumasok siya sa Integrated National Police or INP bilang patrolman noong April 1981 at na-promote hanggang maging isang police captain. Siya ay pinangaralan ng 17 beses bilang honorable at magiting na pulis at dinidescribe ng mga kasamahan niya bilang mabait at hardworking na pulis, hanggang marating niya ang titulong Senior Police Officer 3 in West Police District in Manila. Siya ay natanggal sa trabaho at tinanggalan din siya ng benepisyo dahil sa mga kinasangkutan niyang mga kaso. Case background. Noong umaga ng August 23, 2010, si Mendoza ay sinubukang sumakay sa Hong Thai Travel Services tour bus na sinasabing makikisakay lamang. Nang siya ay hindi pinayagan ng driver, ay inilabas niya ang kanyang baril at pinusasan ang driver sa manibela nito. Nagdeklara siya ng hostage sa loob ng bus. Armado si Mendoza ng isang M16 rifle at nagdedemand na makabalik siya sa trabaho at maibalik ang kanyang benepisyo. At sinasabi niya na siya ay na-frame up lamang at gusto niyang umabot sa ombudsman ang kanyang hinain. Sabi naman ng kasalukuyang Manila Mayor Alfredo Lim na siya ay makakabalik sa serbisyo kung mapapatunayang siya ay walang kasalanan sa mga kasong kinasangkutan niya. Crime details. Matapos ang 6 na oras ay pinahawalan ang 6 na Hong Kong tourists, matandang mag-asawa, isang babae na may 2 anak at isang 12 years old na batang lalaki. 2 Filipinong photographer naman ang nag-volunteer pumasok kapalit ng ilang hostage. Nang kinahapunan, 3 hostage ang pinakawalan, isang Filipino tour guide at 2 photographer na nag-volunteer maging hostage. Ang TV5 News anchor na si Erwin Turfo ay nanatiling nakikipag-ugnayan kay Mendoza, habang si Superintendent Orlando Yebra at Chief Inspector Romeo Salvador ay nakikipagnegosasyon sa kanya. 17 katao pa ang nananatili sa loob ng bus. Nang mga oras na yon, lahat ng TV channel sa halos buong mundo ay itinigil pansamantala ang mga programa nila para tutukan ang pangyayaring nagaganap sa Manila, Philippines hostage taking. lalo na ang mga channel sa Pilipinas at Hong Kong.
Tinanggihan si Mendoza na ibalik siya sa kanyang pwesto, ngunit nangako sila na pag-aaralan muna ang kanyang kaso. Ang sulat mula kay former Vice Mayor Isko Moreno ay ipinaabot sa kanya, ngunit nagalit lang at tinawag lang niya itong basura matapos basahin, sapagkat hindi sinagot ang kanyang hinaing. Sinabi naman ng dating mayor na si Alfredo Lim na napagdesisyonan na nilang ibalik sa pwesto si Mendoza para lamang matapos na ang krisis na ito. Ngunit hindi na ito nasabi pa dahil sa tindi ng trapiko. Dumating naman ang mga tauhan ng SWAT ng MPD dahil doon ay ipinahayag ni Mendoza sa pamamagitan ng pakikipag-usap nito sa radyo na papatayin niya ang mga bihag at nagdedemand na paalisin ang SWAT team sa lugar. Dumating ang kanyang kapatid na si Gregorio Mendoza na may ranggong Senior Police Officer 2 o SPO2 o kasing taas ng korporal. Kinausap nito ang kapatid na sumuko ng payapa. Matapos nito ay umalis na rin siya. Maya-maya ay inaresto si Gregorio Mendoza at ang sabi ng MPD na hindi siya kinausap para makibahagi sa negosasyon. At isa pa sa dahilan ay may dala itong baril sa exclusion zone. Pahayag din ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nakadagdag lang daw ang kapatid sa paglala ng sitwasyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng galit laban sa mga negotiator. Ang paglusob. Samantala, sa loob ng bus ay kitang-kita ni Mendoza ang mga nangyayari sa labas ng kanyang pwesto. Kaya naman, nakita niya sa TV na nasa loob ng bus na kuha mismo ng media, live on air, ang pagdakip ng mga pulis sa kanyang kapatid na si Gregorio Mendoza. Pati na rin ang paglapit ng pamangkin niya na anak nito at iba sa kanyang pamilya. Dahil dito ay nagpahayag siya ng panayam sa radyo ng kanyang galit at sinabing pakawalan ang kanyang kapatid. Kung hindi ay iisa-isahin na niyang tuluyan ang mga naiwang hostage sa loob ng bus. Inamin din ni Mendoza na nauna na niyang patayin ang dalawang bihag niya sa loob. 7:21 p.m. Nagimbalang lahat sa alingaw-ngaw ng putok sa loob ng bus. Sa kaparehong oras ay nagpaputok din ng baril ang mga sniper at pinaputukan ang gulong nito matapos niyang gumalaw. Bandang 7:30 p.m. naman ay nakatakas ang driver ng bus sa pamamagitan ng pagtalon nito sa bintana ng driver's seat. Taas kami siyang tumakbo patungo sa mga pulis at sinasabing patay na ang lahat ng nasa loob. Base ito sa kanyang nasaksihan. Ika pa niya ay nagalit si Mendoza sa pagkakadakip sa kanyang kapatid, kaya naman tinuluyan niya ang tour guide na si Masa Che na nakaposa sa bandang pintuan. Ayon sa isa sa nakaligtas na si Joe Chan ay 5 bihag na lalaki ang nagtangkang sumugod kay Mendoza, ngunit sila ay napatay bago pa man makalapit. Ayon pa sa kanya ay isa-isang binaril ni Mendoza ang mga bihag habang nakatutok sa mga ulo nito ang baril. Habang nagaganap ang malagim na putukan ay sinalag naman ni Ken Leung ang kanyang sarili para proteksyonan ang kanyang asawa. Habang ang nakakabatang anak naman nito ay namatay habang pinoproteksyonan nito ang kanyang kuya Jason. Nakaligtas si Joe Chan dahil sa sinalag niya ang gamit niyang backpack
bilang panangga sa mga bala. Ngunit napuruhan nito ang magkabilaang kamay niya. Ang gusto ko po lamang ay yung desisyon ng ombudsman. Ilabas nila ngayon, huwag yung pag-aaralan pa yung kaso ko. Meron akong tatlong sulat kay Mercedes Gutierrez na feeling ko na akto na naman yung aking motion for consideration. Eh sabi niya, ngayon niya lang nabasa, wala siyang nani-receive. Sinungaling na naman. Walang kwenta yung sulat na yan, yung binasa ko yan, walang kwenta yan para sa akin. Ang mas gusto ko ba dyan, sinabi niya, dismiss ka talaga, mas maganda pa. Eh malamang may mangyayari na sama dito sa loob ng bus. With our partner Tatak Aramin Radjumo Nationwide, who had an exclusive conversation with Mendoza, revealed the true cause of the tragic death of the innocent tourists. Mendoza stated in his conversation with Michael Rogas, which is the reporter on air, that he anticipated death from the moment he got there in the bus with the Chinese nationals. Kayo po ba hihingi ng pagkain ngayon para sa mga bihag ninyo at para po sa sarili ninyo? Eh ako po, nakalaan na akong magutom at talagang kanina pa ako hindi kumakain dahil alam ko na magiging sitwasyon sa buhay ko. Handa na akong mamatay ngayong araw na to. The hostage drama took 11 hours before Mendoza was shot dead. At first, the ambience of the area was so peaceful. In fact, there are still civilians who passed by on the restricted area, not knowing how serious the situation was, who responded on June Dukat's hostage-taking last 2007. Hindi naman ako susuko hanggang hindi nababago yung desisyon ng ombudsman. While negotiating with his demands, Mendoza was watching the live coverage of the hostage drama on a built-in television inside the Captain, sa paano parang po ninyo gustong matapos itong pong isyong ito o itong sitwasyong ito? Ayun nga, yung ombudsman, ayan sabi, ay re-regimen, re-repatuhin. Ang gusto ko, dalhin nila rito ngayon ang order. Kung ako gawin talagang dismiss, final order. Yung final order na nila, na kung ako'y dismiss, o ako ay na-reverse yung dismissal order, yun ang gusto ko mangyari. Final order, yun yung ginawa kanina, sulat lang yun, para ako yung napasipay sa unit ng aking ulo. Opo. Hindi tama yun, mali yun. Kapitan, Oh? meron po kayong pakiusap sa pamamagitan po ng RMN, nakikinig po yung mga pulis ngayon. May pakiusap po kayo sa mga pulis, lalo-lalo na doon sa mga sniper. Ay, yung mga sniper, pag hindi sila nagsiyali sa kanilang pwesto, ay sasambulan ko sila, i-sniping ko kamo yan ako sa pintuan. Okay, sa oras na ito, na 6:45 na po ang oras dito po sa aming himpilan, 6:45 na ng gabi, ano na po ang huling decision ninyo? Wala na po. Kasi nakikita ko ang daming mga SWAT na dumarating. Ang daming SWAT na dumarating, nakikita ko sa palibot. At ako naman, alam ko, papatayin din nila ako. Kaya mag-sialis na sila dahil anytime, gagawin ko din yun dito. Okay, huling ano po, sino na talaga ang gusto ninyo makausap maliban po sa media? Yung pinaka-reliable, yung totoo sasabihin sa akin kasi ayaw ko nung sinisimuhaningan lang ako. Sino po yon? Media din, media lang din. Media lang din. Media lang din. Okay, Captain Mendoza, kalma lamang po tayo, ano po? Yung kapatid ko, nakikita ko bakit nila ginaganyan. Ako may kasalanan dito, walang kasalanan yan. Okay, ang Walang kasalanan yan, ipakita nila na pinakawalan yung mga kapatid ko. Ipakita nila, pagka hindi, titalanin ko yung mga naririto sa loob. kalma lang po. Sabihin mo sa kanila yan. Opo, tinatawagan lang po natin. Ipakita nila dito sa kaliwa. Makita ko yung kaliwa ng bus, palakarin nila yung mga kapatid ko dyan, pagka hindi. Ito, talagang halo lang ito lahat. Opo, tinatawagan na po namin ang PNP. Easy lamang po ha, easy lang po tayo. Walang kasalanan yung mga kapatid ko. Opo, Hindi nila alam ang pangyayari ito. opo, kalma lang po tayo dahil kami po yung nakikipag-ugnayan na po sa PNP. Humuhupan na rin naman po yung mga polis, ano po? Ayun nga yung binibitbit yung kapatid kong polis. Walang kasalanan yan. Bakit nila bibitbitin yan? Sasabihin nila aksesory, hindi aksesory yan. Ako na mag-isa ang gumawa nito. Ayan nakikita ko. Nakikita ko yung ginagawa nila sa kapatid ko. Ayan ginagawa ito. Ay, polis yan Walang kasalanan yan. Walang kasalanan yan. Pakawalan nila yan. Pagka hindi, ito, babalilin ko yung nasa saunahan. Sabihin mo sa kanila. Sandali. Sabihin mo sa kanila. Ayun nakikita ko rito. Ayun sa TV. Ginagawa nilang baboy yung kapatid ko ng pulis. Walang kasalanan yan. Hindi niya alam ang pangyayari na to. Ngayon niya nalaman sa TV. Bakit nila gaganyanin? Pag
po kay Captain Mendoza. Hindi nila nakakawalan yan! Ano? Sandali ko na to! Captain Mendoza, sandali po. Kawalan ninyo yan! Bagayan ba? Babarinig ko to! Huwag po kayo magpapaputo. Captain Mendoza, Erwin, pakibilisan lamang yung ground commander. Pinapakausap ko na yung ground commander. Ayun! Nagpinasas na! Ay, pag hindi nila pinakawalan yan! Babarinig ko na to! Huwag po, tinutulungan na. Lalakad ko na to! Ilahi ko! Sabihin mo! Captain Mendoza, tinutulungan na po namin kayo. Ay, wala! Dinidiretso nila! Sa binulis ng lugar na nakasama ang kapatid ko! Babarinig ko na sa ulan! Sandali mo kanila! Sandali po. Babarinig ko na to lahat! Captain Mendoza, sandali po ha. Captain Mendoza. Captain Mendoza. Ayun na pare! Captain Mendoza. Mabuksan na ito, ayan, pumaporma na. Bandang 7:37 p.m., dumating ang SWAT team. Tinangka nilang basagin ang mga bintana gamit ang hammer at sila ay pinaputukan ni Mendoza. At ganun din ang ginawa nila sa pintuan ng bus. Sa kanila ito tinalian ng lubid at ikinabit sa sasakyan. Ngunit hindi matibay ang lubid na ginamit, kaya naman ito ay naputol. Makikita on air na kulang sa training ang mga pulisyang rumisponde at hindi sapat ang kanilang dalang gamit. Inabot din ng 1 oras ang bakbakan sa pagitan ni Mendoza at mga pulis. Sa kaparehong oras naman ay naghihintay ng orders ang SAF team o Special Action Force team, ngunit wala pa rin sa kanilang ibinababa na order. Matapos ang mahabang paghihintay ay bumaba na rin ang orders para sa SAF team at doon nga ay saka pa lamang nila nalapitan ang bus. Ang SAF team ay naghagis ng tear gas sa bandang likurang bahagi ng bus upang mapilitan si Mendoza na mapaatras sa bandang harapan ng bus. Sa harap ng Quirino Grandstand. At sa maikling oras nga ay napunta ito sa bandang harapan kung saan nag-aantay ang isang sniper at napaputukan siya nito. Isang sniper na maghapon nang nakapwesto doon. Dahil sa sunod-sunod na putok ay halos nawala na ang kalahati ng bahagi ng mukha nito. At namatay ito habang nakalabas ang kalahati ng katawan nito sa pintuan ng bus. Dalawa naman sa labas ng bus ay natamaan ng ligaw na bala. Mga ka-crime listeners, ng mga oras na yon ay marami ang naniniwalang hindi sana humantong sa ganitong kasakit ang pangyayari kung naging maayos lamang ang pakikipag-ugnayan sa sospek. Marami ang nadismaya sa ating gobyerno dahil sa pangyayari ito at binatikos nga ang noon ay presidente na si Noynoy Aquino sapagkat hiningian nito ng public apology ngunit hindi nito ibinigay ang nais nila. Dismayado rin ang mga Hong Kong survivor dahil nang matapos ang krisis at naihatid na sila sa ospital, tanging Chinese at Hong Kong government lang ang nangamusta sa kanila. Ayon sa isang survivor, isang lokal government ay wala man lang bumisita, nangamusta o nagtanong sa kanya ng pangyayari. At hindi din
Nagustuhan ng mga survivor at Hong Kong government na after ng insidente, habang nagpapayag ang nasabing Pangulo noon ay napictural itong nakangiti. Depensa niya ay hindi ito dahil masaya siya, ngunit hindi ito tinanggap ng mga survivor at Hong Kong citizen. Hindi rin siya humingi ng dispensa sa pangyayari. Year 2014, si Joseph Estrada, kasalukuyang mayor ng panahon na yon, ay lumipad patungong Hong Kong para ibigay ang formal apology at compensation sa pamilya ng mga biktima, kung saan ay nagkaayos ang ating gobyerno sa kanila. Year 2016 naman, habang nasa Hong Kong ang kasalukuyang presidente noon na si former President Rodrigo Roa Duterte, ay humingi rin ito ng kapatawaran sa nangyari, bagamat hindi naman na ito formal na kailangan dahil noong panahon ni former Mayor Estrada pa lang ay naibigay na ang formal apology at compensation na kailangan ng mga survivor. Mga ka-crime listeners, ang kwento ng Manila Hostage Crisis ay isang makasaysayang kwento na maraming kapupulutan ng mahalagang aral sa atin. Isa rin itong wake-up call para sa lahat na kailangan may sapat na training at equipment tayo para sa mga ganitong senaryo. Good communication din ay mahalaga sa ganitong sitwasyon. Lagi nating tatandaan na ang kwento ng krimen ay hindi lang tungkol sa mga biktima, dahil ito ay tungkol sa mga biktimang ang buhay ay may mga sariling pamilya, kaibigan at pangarap na hindi na madudugtungan pa dahil sila ay ninakawan ng pagkakataon at buhay. Ako ay nagpapasalamat dahil umabot kayo sa dulo ng ating kwento. Huwag kakalimutang mag-follow, like, share, and subscribe para sa mga upcoming crime stories. Ako si Van at ito ang Crime Stories PH.